Alam mo na pagka-presidente ka, suddenly marami kang kaibigan, mahirap o mayaman. Hindi ka presidente, mahirap lang ang kilala mo. Yes, ma'am, hindi ka man mayaman, hindi ka rin mahirap. Maganda ka lang. Magintay ako pag kausapin ko kayo, baya. Huwag kayong umalis dyan. Yung ganong forma na yan. Putang, buhusan ko kayo na. Pag may nakita ako, nag-relax sa sipain kita, tignan. Why should you complain if I am critical against media? Are you not critical of me? Kaya nga, kung kayo mag-criticize, okay, kami hindi. Kagaya nitong itong komunista, sige revolt, mass liberation, whatever. Kung ang magsabi, oy, kung ako ang mag-revolt, revolutionary government, everybody starts to yak until kingdom come this country because they are backed up with money and the media to destroy it. Sir? Yung media can destroy you. But if, kaya sabi ko, pag ganunin ninyo ako, putang ina, papabuhin ko kayo. Kasi alam ko. O ngayon, kita mo kay Preto. O alam ba ninyo? Kay Rufino. Hindi ako mag-retraining. Anong retraining ko sa inyo? Putang ina, tapos na nag-training ninyo araw-araw. Ano retraining ko? Yung utak ninyo. Hindi ko madala yung ganun eh. Gayat kayo sa akin, hintayin ninyo kung matapos ang pagka-presidente ko. Magbarilan tayo. Kala siguro ninyo na let's check eh, papatulang ko talaga kayo. Prepare to move out. I'll give you 2 weeks from now, 15 days. Ano na kayo, start to move out. If you do not want to go there, go to your superior officer and tell them that you are going to resign. Kayong pinadala dito ni Pato? Ha? Seryoso kayo dyan. Alam mo, kung yung presidente na hindi taga Maynila, ha? Hindi ako sanay ng mga paikot-ikot, probinsyano ako. At matagal akong mayor sa aming syudad. Kilala ko kayo. Laking pulis ako. Ayaw ko na lang magyabang kung bakit, pero laking pulis ako. Tatay ko noon gobernador, ako na mayor at tagal. Alam ko kayo diretso-diretso. Alam mo, kayo pumasok, sa isip siguro ninyo, paging pulis, pag may baril, may badge, yun na yun. At naghahanap ng hanap buhay, dagdag sa sahod ninyo. Alam ko na ang sahod ninyo maliit. Kaya nga ako naghanap ng pera at inuna ko kayo. Talagang kayo by the end of this year, dublado na ang sweldo ninyo. Kaya naman, meron talagang mga kagaya ninyong mga ulol na ugok. Putang ina, hindi kayo na gusto niyo mas habang pulis kayo, mas marami. Yan ang problema ninyo. Yung iba nagbababae, may asawa, yung iba naman mag-ambisyon, gusto ng kotse, gusto ng magandang buhay. Ba't kayo pumili na pagkapulis? Alam naman niyo talagang mahirap. Mahirap talaga ang pulis, entry fee ninyo lang. Kaso, nag-aambisyon kayo ng mas malaking kita. Kunin nyo dyan sa mga vendor, sa mga driver, kung anong kaputahan, magkapera lang.
Minsan hold up, minsan mga inosenteng tao, sinisita ninyo kung ano-anong kalukuhan na sinasabi ninyo. Yung makita ninyo yung mga nakaparking dyan, babae at lalaki, naghalikan lang, huli ka agad. Anong pakialam ninyo? Maghanap kayo ng mali para magka-pera. Gusto ko yung ihulog dyan putang inang Pasig na yan. Pero wag na lang, kasi itong human rights, kung anong nakikita naman sa buhay ng isang taga-gobyerno na gustong disiplinahin kayo. Gusto ko palinisin ko kayo ng magbalik kayo dito, mag-swimming trunks. Linisin ninyo yung Pasig River. Inumin ninyo kasi madumi. Putang ina kayo. Yang bata pa naman kayo lahat. Kailangan ko ng pulis sa South. Kulang ang pulis sa Basilan kasi mayat maya pinagpaputok-putok yung mga istasyon doon, ubos. Kayo, lahat, ngayon nandito, kasali kayo sa task force sa South. Padala ko kayo sa Basilan, tumira kayo doon ng mga 2 taon. Kung lumusot kayo buhay, balik kayo dito. Kung doon kayo mamatay, sabihin ko sa pulis, wag na magasto na para dalhin pa kayo dito, doon na kayo ilibing. Wala naman kayong mga... Doon niyo ipakita yung kalokohan ninyo. Hindi ako mag-retraining. Anong i-retraining ko sa inyo? Putang ina, tapos na nag-training ninyo araw-araw. Ano retraining ko? Yung utak ninyo. Hindi ko madala yung ganun eh. Gayat kayo sa akin, hintayin ninyo kung matapos ang pagka-presidente ko. Magbarilan tayo. Kala siguro ninyo na let's check kayo, papatulang ko talaga kayo. Prepare to move out. I'll give you 2 weeks from now, 15 days. Na kayo, start to move out. If you do not want to go there, go to your superior officer and tell them that you are going to resign. Otherwise, ayaw ninyo, hanapan ko kayo ng mali. Kayo nandito, mga gago kayo eh. So meron talaga ako masilip. Either I will dismiss you. Alam mo, kailangan ng Pilipinas, isang squad ng Army, Navy, pati Air Force, Police, to keep track of you. Kasi karamihan ng mga police, yung na-dismiss, yon ang mga sindikato kasi may alam kayo. Kayo ang pinakadelikadong kriminal pag naalis sa pulis. Alam ninyong pasikot-sikot eh. Alam ninyo kung putang ina, papatayin ko talaga kayo harap ng Pilipinas. Kayo ang magdroga-droga, anak ng pasensya na lang. Hindi ako magdalawang isip. Kayo ang extrajudicial killing talaga. Totoo yan. Pag naalis kayo, if you opt to retire, then behave. Maghanap kayo ng hanap buhay ninyo na malinis. At kayong mga pulis na dati mga sindikato, wag na wag kayong pumasok. Because I will create a battalion para lang to keep track of your movements. Because it has been the sad experience of this country that the most vicious criminals are karamihan ex-police or sometimes ex-military man. Kaya kita mo sa Mindanao yung mga kuratong baliling ng mga dating military. Kayo yan eh. Masanay kayo sa mga kriminal. At nasaya kayo kayong pumatay. Kaya tuloy napapasama
sa anti-illegal campaign kayo, binibigyan kayo ng pera, tama yan. Ang mali ang mga ulol at saka walang utak. Alam ninyo, ang pulis bibigyan mo ng pera. Yan sila. Kasi pag walang trafficking, walang buy and sell, walang trafficking, walang mangyari. We're trying to get rid of the supply. Kaya pumuntayan sila, may pera magkunwari bibili. Nangyari itong mga gagon to, hindi binigay yung pera, pinatay yung mga puser, kinuha yung shabu, ipinagbilit, tapos pati yung pera, binulsa. So do not be surprised about these allegations they are being paid. So how are you supposed to enter into a trafficking event kung walang nagbibili, wala rin nagpabili, so walang trafficking? Eh di possession lang, billable. Kaya ganon yan. Diyan nagkakandalo ko. Hindi ko alam ilang nangyaring ganon. So do not be surprised if they are there to buy. Eh sabihin na binigyan sila ng incentive. Mayroon ring incentive. Mayroon ring operational funds. No much I gave them? 150 million. Para lang magbili ng mga... Ngayong iba, yun ang nangyari. Sabi nila, binibigyan sila ng 5 mil, 10 mil. Putang ina, bakit ko kayo bigyan ng pera? Trabaho ninyong pumatay. Let's bigay ako ng pera. Ulol. Kaya kayo binigyan ng baril. Kaya pagka lumaban, di barilin mo. Daan ako ng Pasig River. Wala akong nakitang water lily. So, prepare to move out. Doon, makita mo yung kagaguhan mo doon. Kwentro mo doon, Abu Sayyaf, pati mga tausog. Mga kaya, doon kayo. Tangina ninyo. Buisit kayo. Ano, 2 taon lang sa pulis, gusto kotse agad. Gusto ng bahay. Ito naman maggago na ulol kayo. Kaya nga nag-i-standby, nagpapatrol na, nandyan sa mga barbar. Kaya yung mga magaganda dyan, gusto ninyo inyo. Eh, wala kayong pera, ayan. Ewan ko ilang tao na pinatay ninyo na inosente na walang kamuang-muang. Pero kung hindi ko kayo palusutin, totoo lang. Pag ninyo akong hamonin ng barilan, talagang papatulan ko kayo mga putang ina ninyo. Hintayin ninyo ako, 6 years from now, kikita tayo ulit. Let's say kayo. Sabi ko, hindi ako yung presidente na galing dito, ha? Yung mga pitsugin. Na pinipili lang ng mga mayaman dito sa Manila kung sinong kandidato nila. Ako'y hinalal ng tao. Hindi ba matalo sa pagmahal lang sa pulis? Kita mo ang Davao. Walang abusado, walang checkpoint, wala lahat. Buhay ng mga tao doon, may bakit nabubuhay yung mga polis doon? Simple lang ang buhay nila. Kayo. Pinukarami ninyo mga ulol kayo. Putang. Sayang yung susweldo-sweldo gobyerno sa inyo. Alam ko kultura ng polis. 2 out of 5. Sa inyo, tagdadalawang asawa. Yan ang sakit ninyo. Kasi nga, pagka naka-uniforme, may baril, may badge, kala mo sino na ang mga ulon. Tangina. Nabibika na rin yung sarili ninyo.
Tumindig kayo dyan. Maghintay ako pag kausapin ko kayo. Huwag kayong umalis dyan. Yung ganong forma na yan. Putang, buhusan ko kayo. Pag may nakita ako, nag-relax sa sipain kita. Tignan. Hindi kayo na. The question, Rappler. Your articles are ripe with innuendos and pregnant with falsity. We do not intervene in the affairs of the armed forces. We are just an office that receives complaints or papers for reference and we transmit them to the proper agency. We do not get any money. We are not interested in that. Para sa alaman ninyo, you can stop your suspicious mind from roaming somewhere else. But since you are a fake news outlet, then I am not surprised that your articles are also fake. We can debate now. Tell me where is our lies, and I'll tell you where are yours. Anybody? Okay. First question po Kasi for Pia Ranyada of Rappler. I am asking you, where are your sense of values going? Sir, earlier in your speech, you were saying that the issue with the SEC ruling is not an issue on press freedom. Galing But- ako ng flight, nagkatulog ako. Okay. Okay, sir. Sir, earlier in your speech, you said that the issue on the SEC ruling against Rappler is not an issue of press freedom. But at the same time, during your speech, you were giving comments about the media and about Rappler and Inquirer na sumusobra na kami. So what does that mean, sir? You say that this is not an attack on media, but you also have attacks on media in your own speech. Let me following give the you an decision. example. Huwag na tayo lumayo. Your inquisitive mind goes beyond its normal proportions. Boom, ayun na. You know, I just, tingnan ninyo yung a daily dose of your medicine. Bongo intervenes in the 15 billion. Who gave you idea he can intervene? Where is his signature? Where is your statement? And where is your even a point of reference? Dumadata, ang dami talaga sa akin. But look at, alam mo, hindi ako mag-ibang pero bilyonaryo to. Sa totoo lang. Punta kayo Davao, tanongin niyo kung sino yan. Uy, itong mga ganito. It seems to appear na intervening because of what? Money? The things that you are telling it never happened. Pag magtangkap kami na gano'n, ipasa namin doon sa proper, if it's Justice Department, it goes to the Justice Department. If the subject matter here is about transportation, it goes to Tugade. Sir, first of all, you're digressing from the question. Secondly, we also got SAP Bongo's side before publishing the story. But So- even if I do or I do not know that, tignan mo yung headline mo. Is that really Sir, hindi po ako a nagsabi. word of a sensible person? He's not a military man and he what? You think you can convince Lorenzana and the guys there, you can bribe them? Or you would think that sila papayag nga kami ang mag-bribe then the way I talk, the way I've been firing people? Tapos tingnan niyo yung ano. What do you know about also the vote that Bongo intervened? Sir, as far as we're concerned, we've already addressed the issue of fairness on that article. Can you just answer, please, the question? Hindi kita maintindihan. Ano? So, see, what's the question? I am now explaining even with your article. Find a way na masabi ka nagtotoo, nag-intervene kami. I'll give it to you. And if you can find, I will ask Bong to resign tomorrow. Work on it tonight.
Let me know tomorrow and I will fire him. If he did intervene, even for one word. Kasi kayo, tingnan ninyo yung mga artikel ninyo. Maligaya kayo yung gawain nyo sa kapwa-tao ninyo yan araw-araw. Just because you have the power of, press freedom. The issue here is not press freedom. The way your masters, the elite, yung may-ari niyan, and you are not even constitutionally allowed to go into the media with the pretext of yung depository. What kind of a salam of bitch is that? Walang technicality. The Constitution does not really allow your company, of which you are a worker of that company. You are a Filipino who has allowed to abuse our country. And you are an active participant of that. Yan ang mahirap. In the name of the Holy Grail of press freedom. Thank Yan you. ang totoo talaga yan. Thank you, Pia. Next question, Ms. Rose Novenario. Sumobra kayo. Pati ako, you're not only throwing toilet paper, you're throwing shit at us. Ay, sir, good evening Sumobra po. kayo. Talaga. Sir, good evening po. Yung amo mo, anong kaso niya? Why do you do research about people? Why don't you research about your own company you're working with? It's known to be a group of companies, Lopez, before. They borrowed billions from itong bangko na DBP. They never paid. You know what happened at the end of the day? It was condoned by the powers because they are the elite. Yan ang dapat kayo ang kalaban ng mga komunista, hindi kami. Oh, Inquirer, how long did you hang on to that goddamn Mylong? 50 years. Nag-expire na lang, they were continue collecting the rentals there when it was no longer theirs, money of the people. Tapos, ang sabi, poverty, sulat, it's poverty. Kayo nga ang nakawan dyan. So it's not a question of press freedom. It's a question of abuse and protection by the elite of this country who hold the power. It's about time that kayong mga mayaman, putang ina, huminto kayo, kakaabuso ninyo. Ginagamit na yung media pag nagpamakalin niya kayo mga inquiry, yung pala magnanakaw kayo. Ito naman si Hinares from a billion taxes. Why don't you trace that up? Pagdating kay Hinares, naging 8 million na lang. Kaya sabihin ko sa BIR, ipakuha ko nga. Karami yung skeleton in the closets. It can contain almost 1,000 warehouses. Ms. Rose Novenario. Bastusan tayo. Pero kayong mga yaman, hindi kayo makakalamang sa amin. Wala kayong makuha sa amin. Tignan ninyo, one of these days I'll file a plunder case. Pag pinayag ko plunder case, you will go to jail without a bail. Tignan ninyo. Mga gago kayo. Yung inyong mga reporter, they will be allowed to criticize us. But you go to jail for your crime. Or crime. Pero kayo, you continue being employed. Hindi namin ipasira. Hindi ko ipasira yan. Bakit ko ipasira? Hindi ko kilala yung putang inang sect na yan. Puro Aquino yung trabahante dyan. Bakit kami ang curtailment of press freedom? Katagal na ninyo naglumilitse sa amin. Pati tae na nga, tinatapon ninyo sa amin. Kayong pa kayong magsabi ng
curtailment of press freedom. Masyado ninyong abusuhin yan. It's a privilege in a democratic state. You have overused and abused that privilege in the guise of free freedom. Hindi nga kayo, you did not know that you were working for a government. Who owns the property? It's not a Filipino. Anong pangalan yan? Hindi na kayo nahiya. Oh, no, of course not. You know that it is being funded. Baski sabihin hindi not owner. You are funded by foreign money. Are you not ashamed of that? No. Nandyan sa newspaper, hindi voting, hindi mo naintindihan ang corporation law mo. I'm not saying that they are investors, but their share as non-voting. But it does not say voting. The law does not say that. It is in the investment. Ano ka man? Whether your share votes or not, that is immaterial. You have the money and that yung Rappler mo was being funded by a foreigner. And you had the goal to attack people using foreign money. Yung sweldo ninyo, galing roon yan. Basahin mo ulit yung article ngayon. Today's newspaper. Bakit ka magbuting? No need to vote. You can influence. Kung sabihin mo, I will withdraw my exposure. Saan kayo makuha ng sweldo? Hindi magkausap talaga kayo. Bakit? What do you want? You know, you can always go into a horse deal. No need really to, putang ina yung kumpanya mo, pera ko yan. Although I do not have a say in the management of what Pia Ranada says, but I can cripple your company by just withdrawing my investment in your corporation. Hi. Yes, ma'am. Hi, sir. Good evening po. Sir, meron na po kayo napipisil na ipapalit kay dating CHEDCO Chairman Licuanan? Not yet. I am calling for an emergency meeting. We have a problem with actually law and order. They are all coming in very fast. But one of the important agenda is itong sa CHED because it's a very important, it's a sensitive. I might just get one of them there. Kung sino yung pinakamahusay nila. The existing, if I can find the right person there. Sir, si Commissioner Popoy de Vera po. I really do not know. My administration is always consultation with the cabinet. I always hear the cabinet before I decide on anything that is important. I have not made any major decision for this country without consulting the cabinet. Ganon yan. Even if they are not connected with the Defense Department, it's an open topic for everybody, except to the communists before, who were members of the cabinet. Thank you, sir. Sir? Last Yes, question, sir. Joseph Morang, GMA7. Sir, how are you? Sir, pasundot lang yung nasabi nyo kanina na fa-filean nyo ng plunder. Sino po ito? Hanggang hindi nila nagbabayad. Sir, sino po? If it's billions and you're not paying, what is that? Non-payment of taxes? Billions? Ayaw mong bayaran? Kaya mabutit binatawa nila yung Maylong, talagang yayariin ko sila dyan ng plunder. Papareho yan sila. There seems to be the elite and company. Noon pa yan, estudyante pa, sumusubra talaga yung mga may-ari noong, mga may-ari ng wine company, may-ari ng puro sila. Sino may mga ari niyan? Mga may-ari ng maraming Sir, baka kasi malibel kami kung kami magpapangalan.
Gusto mo pangalanan ko? Yes, sir. You wait. Okay. Pero tandaan mo, I want you to have a copy kung sino yung may maari ng mga itong PLDT, Globe, lahat. Itong mga malalaking kumpanya, mga department store. Hindi niyo alam yan? And they have media access because they owned it. Ako lang ang nagputang ina sa kanila kasi sabi ko wala kayong makuha sa akin. May hindi ako sinali. Look, sabi ko even if it is true or not, you got it illegally, you can assert this an evidence. Whether it is true or not, yung sabi billion, whether I admit it is true when it is not. Hindi nyo magamit yun because you stole it from the equipments of government. That is not allowed by law, and that can only be done by people who are running this country because they are backed up with money and the media to destroy it. Sir? Yung media can destroy you. But kaya sabi ko, pag ganunin ninyo ako, putang ina, bababuhin ko kayo. Kasi alam ko. Ngayon, kita mo kay Preto. Alam ba ninyo, kay Rufino, noon pa yan. Did you know na wala nang rental, sila pa rin. But they were criticizing government people as if we are the villains. Sir, pasundot lang ng isa. Tama bang Hindi ako papayag ng gano'n. Bababuyan ko kayo ng babuyan. Putang ina ninyo. Mga letse kayo. Sir, tama bang perception po yung sinasabi ng iba na the media... Huwag kayo ma-insulto. Hanggang sweldo lang kayo. Hindi nga ninyo alam kung saan. Sir, tama po ba yung perception na sinasabi ng ibang kritiko na if a media entity is very critical of you, you can and you will run after? Lahat yan. Especially ERAP. Meron pa doon si ERAP na dumapo yung langaw. Nakuha ninyong picture, pinalaki ninyo. What kind of a son of a... What was your sense of fairness there? Kung yung mukta ng may-ari ng ano ninyo, hindi nyo nakikita yung langaw, dumapo lang sa inyo, pinalaki pa ninyo. Yung magganon na style. Sir? Kaya gusto ko silang makita minsan. I hope that I will meet them by accident. Mabuti yung nandiyan kayo. I'm not threatening anything. But I would relish the moment kung makita ko yan sa harap-harapan. At sana nandiyan kayo para makita ninyo kung ano ang asta ng mga amo ninyo. Sir, just one last. What is your position or what do you think of critical reporting on your administration? Sanay ako dyan, Adre. Okay. Alam mo, ang kalabang ko noon, alam mo sino? Sino, Grale? Siya nag-umpisa na yung DDS na yan. Every time sa Davao may mamatay, baski sa aksidente, may magkuha ng picture and they compiled it. Alam ko yan, but I never filed a case against him. He filed a case several against me pagdating ng Supreme Court bagsak. Because hindi, hayaan mo, para matuto ang lahat ng Pilipino. Sino pa? Sir, you don't mind critical reporting? Hindi naman ako kasi hindi naman totoo. Bakit magsakit ba ako? Look, I cannot run again. I won by a margin of 6 million. Ano pa bang hintayin ko? Why would I mind a critic there sa newspaper? Wala namang bumibili niya. Wala namang kikinig yan sa mga radyo. Kasi alam ng tao, hindi totoo eh. At saka ako, pag sinabi ko, gagawin ko. Pag sinabi ko, ilan lang, korupsyon, o buto lahat, drugs, o sabi ko na, ubusin ko. Kayo na naman puro file ng file itong mga... sabi ko, I will deal with the enemies of the state. Ito, kita mo yung nangyari sa amin. Sila na ang pumupunta. Wala. But I continue to talk with the MIMF because I do not want a war in Mindanao.
Kung walang mangyari kasi dyan, puputok ang Mindanao. I'm telling you now, for the information of the public, if nothing happens there, if we cannot concede a certain concession, either territory or powers over the resources, nauna sila sa Mindanao. Sila yung mga tao doon. Ikaw, pagka-Kristyanos ka, you are not from Mindanao. You are a descendant of a Christians who ventured to Mindanao a very long time ago. Yan ang totoo din. Anymore? All right. Hi, sir. Gutierrez. Good evening. Sir, I just want to be clear on your narrative that media entities in the country, especially those who are critical of you, are being controlled by their owners, the oligarchs who are out to get you. Just want to be clear on that, sir. No, hindi, I'm not critical, but it's yung mga, ito nga, ito. Sana yun? Kaya, i-research mo nga mabuti kung saan mo nakuha, nag-intervene si Bo. Yan, you prove it to me one word and I will tell them to resign. Pero for your information, mayaman to. They own the biggest printing press in Mindanao. May newspaper rin ito. Kaya kung sabihin ko, atakihin ko sa probinsya, patay kayo. Dito lang kayo sa Manila, sa probinsya, binabakbakan kayo. Ayan, gano'n, wala yan, pabili lang yan, gano'n. Yang doon, kung anong sinasabi namin, totoo, dito, totoo. Well, I said, I want the presidency. Wala akong tao, wala kayo. Pati kayong media kalaban ko, puro basura kayo binigay ninyo sa akin. Oh, now. Ngayon, ayaw pa ninyong matalo, nananalo na ako, sige pa kayo. Eh, di, palabas kayong baho. Natin lahat. Huwag lang amin. Meron kami tinatago, ladies and gentlemen of the media, we all are. We are feet of clay. Tao tayo. Ilabas ninyo yung sa mga amo ninyo kasi ilalabas ko yan. Ganun lang yan. And they are, what are they protecting? Their business. Do not give me that shit about truth about improving the Philippines. How do you improve the Philippines? By what? Establishing a newspaper, then hanging onto a property of government for so long, making money out of it, paying no taxes? Is that what you want for the Philippines? Ganun lang yan eh. Kay Lopez, simple. Tanggap ka ng pera. Sige ka tanggap ng tanggap because you are crazy with money. But you do not even honor the other guy's money by giving him for what he paid for. Tapos ikaw pa ang masama. Okay, anong tawag ko sa'yo? Di putang ina ka, mukha kang pera. Ako na yung nagbayad, hindi mo na ginamit, tapos ako pa ang masama, pinapalabas mo. Ano kayo, let's check ka. Sabi ko, gusto ko nga kayo makita na I would relish the day, I would be very happy. Magkita tayo ng isang, because I'd like to ask you one simple question. What that question is, why are you a son of a bitch? Oh! Sabihin ko, ayun, tanongin ko sa kanila. Why are you a shitting son of a bitch? Presidency, ito is a hanging. You come up with the federal setup because that is what I promised to the Moro people. Sir. Tapos, pag may eleksyon na, you elect a president, that is my advice. You follow the, or whatever. And you call an election, and I will step down. Hangal lang sabi no, itong mga gagong, yan na, hindi raw ako baba. Sino may sabi sa inyo, bakit? Ganon ako ka, palambasa itong mga putang ito na sanay sa gusto nila. Sir. Yung mga lahat ng mga magbubukid, yung mga mahirap, wala kaming prinsipyo, sila lang. Anak ng putang ina. You pretend to be the intellectual giants. Sir. Okay.
Last question na lang, sir. Sir, is this a message also to other news outlets in the Yung sila Philippines? na presidente, pumutok yung Marawi. Kung siguro, baski buntot ni ano, magpakita doon. Sige mo. Sir, is this a message also to other news outlets in the Philippines that if you continue to be critical of the... But, nababounce eh. Sir, is this a message to news outlets in the Philippines that if you continue to be critical of the administration, the same thing will also happen to you, like what happened to Rappler? Look, why should you complain if I am critical against media? Are you not critical of me? Kaya nga, kung kayo mag-criticize, okay, kami hindi. Kagaya nitong, itong komunista, sige, revolt. Mass liberation, whatever. Kung ang magsabi, kung ako ang mag-revolt, revolutionary government, everybody starts to yak until kingdom come. All right, thank you po, Mr. President. Wag Maraming muna, salamat. tulos, ito, panahon ko na, every time, hindi kayo. Alam mo, deep down, after all has been said and done, deep down sa pagkatao natin, makita tayo, I can embrace you, I can shake your hand. Putang ina, sampal ang makuha mo sa akin. Magkano lang man ang sampal? 25 pesos. Tang ina. Tayo, alam natin eh. Hindi man tayo nagmamalaki na mahirap o mayaman. Pero galing tayo doon. Kung saan yan, pare-pareho lang tayo lang. Kaya nagkakaintindihan tayo. Kaya hindi ako nagpapakaya. Kaya if you are critical, if Rappler is critical and saying about, sabi ko nga let's do it with honor. Prove it that he investigate Lorenzana and company and all of the Navy and military if they got even a call. Pag na-prove mo yan, he resigns. If not, I ask you to leave, Rappler. And we will organize in your publication. Okay. Ako hindi, pero marami na akong kaibigan ngayon na alam mo na pagka-presidente ka, suddenly marami kang kaibigan, mahirap o mayaman. Hindi ka presidente, mahirap lang ang kilala mo. Yes, ma'am, hindi ka man mayaman, hindi ka rin mahirap. Maganda ka lang. Thank you. Kasi kung mahirap tayo, wala tayo dito ngayon. Mahirap tayo, hindi tayo abot tayo nandito. At this hour, tatrabaho pa kayo. Doon na kayo sa pamilya ninyo. O nasa shopping mall kayo. Alay. Hindi naman lahat eh. Lahat ng yung hindi ko binanggit, lahat akin yan. In the sense that they just tell the truth. Sa akin naman, you want my friendship? Yes. Have I ever asked anybody of you in my entire life na dito, pag-usapan mo to, explain mo sa kanila na gano'n. Have I ever done that? In my life, including nasa Davao pa ako, na may sinabi ako na, sige, ako ang nagagastos sa ano, atakihin mo yan sa ano. Ako, sinabi ko sa kalaban ko, putang ina kapag nakita kita, sasampalin kita. Alam mo kung sino yan? Kung hindi kita mabaril, putang ina ka. Hanap siya ng reglo. Kasi makita kita sa airport o dito, sampalin kita. Dali mo lang magtakbo dyan, maliit man ako na tao. Kasi ang mahirapan, kasi malaki. Ang aking ibig sabihin is, do it with moderation, and do not use words that tend to cast aspersion on the character. Kasi yung mga yan, may mga anak yan. May mga kaibigan.
And just because we are in government, they think that, kaya itong media, they think that we are already hungry for money. That ganon. Mamaya hindi kami dineclare. That's our business. Hindi naman namin nanakaw yan. Ngayon, sabihin ninyo, makuha kayo, magwarawara kayo. Saan ninyo kinuha yung basura na yan? Someday it will come. Maybe after my presidency. Ako naman, abogado. May nagkamali ako, centavos dyan. Okay. Plead guilty. Probation. Less than 6 years later, you go out of prison. Wala nga. Ano ba problema sa akin? I can mix it with the mga priso o doon babalik ako sa kahirapan ko noon. Alam mo kami, walang mayaman pumuntang Mindanao, puro mahirap yan. They just don't believe na you are not, para bang palabas nila na wala kang pag-asa, kaya ikaw taga Mindanao o mahirap ka, hindi ka na makakuha ng at least the comfortable things in life. Why would my father and mother, my mother is a Mindanaoan. Why would he venture there? You have to practically hack the forest of Davao. Kaya yung magdandahan yung mga ganong na salita na intervenes, lalo na yung mga sail ng barko, baka sabihin ng mga tao na, putang ina, korupsyon na naman to. Kaya ko kang bastusin yung putang inang IBS, yung Rappler pati kung meron ako. I do not have to cover anything because you can dig the entire cemetery of lies and not find it. Thank you. Thank you po, Mr. President. Thank you, members of the media. That ends our press briefing.